problema kasi ni Bongo, alam nyo, ilang conduit yung pinadala niya sa akin Nako? para aregluhin, para hindi siya isama. So nakikipag-areglo daw si Senator Bongo, nagpapadala daw sa kanya ng kung ano-ano. Ang pera daw, hindi daw siya nabibili ng pera. Oh, so ito lang ang tanong ko sa iyo, sir. Anong ginawa mo sa China na pabalik-balik ka dun sa China tapos 15 times kang nakipagpulong o nakipag-meet dun sa mga ano nila? Sa mga dun sa ambassador natin diyan sa ano. Tapos hindi mo pinapaalam sa Senado na umaalis ka. Ano 'yun, sir? Anong ginawa mo doon? Ano yan eh, matagal ng question yan sa ano namin eh, sa buhay namin. Na hindi pa namin alam kung ano yung sagot hanggang ngayon. Baka pwede mong pakisagot muna yan bago kami maniwala sa mga sinasabi mo. Kasi nag-walk out ka na nga nun eh. O pati sino pa ba? Pati sila Ben Tulfo, dinadarag mo. Kala mo naman nakatulong ka sa bayan. O pati si Senator Peter Cayetano, 'di ba? Hindi kita napapanood niyo ba 'yon? May video ko niyan eh. Hindi kita papopormahin dito. Ano hindi papopormahin? Naalala niyo yung video na 'yon? Meron yan siyang video na 'yon eh, yung sinasabi niya, hindi kita papopormahin din. Hindi pa popormahin. Diba? Eh matapang din yan si Cayetano. Hindi rin nagpapatalo yan. Ba't yan? Sino ka ba? Wala ka na itulong sa Senado eh. Oo, sabihin na natin naging co-author siya ng mga ilang batas. Pero co-author ka lang. Ano nagawa mong batas? Meron ba? Nakatulong ka ba sa mga Pilipino? Tapos ipinagmamalaki pa nila o sinasabi nung iba na yung tinutulong daw ni Senator Bongo, yung Malasakit Center daw na sinasabi ni Senator Bongo na kanya, tax daw ng taong bayan yan. Oo, tax ng taong bayan yan. Oo naman, ibinabalik lang sa atin. Pero siya ang gumawa ng batas na yan. Siya ang naging sponsor niyan. Siya ang nagpatupad niyan o siya ang nag-isip niyang batas na yan para yung tax ng Pilipino magamit sa magandang paraan. O, anong gusto nyo? Kasi may mga nagko-comment dyan ng mga tanga. Anong gusto nyo? Yung ninanakaw o yung binabalik sa inyo? Mamili kayo. Parang gusto nyo yata yung ninanakaw eh. Kasi nagagalit kayo doon sa taong nagbabalik ng mga tax natin. Diba? Na ginagamit sa tama. Nararamdaman natin. Anong gusto nyo? Yung ninanakaw? Ayan ang hirap sa inyo mga tanga eh. Mga panatiko kayo eh. Porkit ayaw nyo dun sa tao, ganyan na yung iisipin nyo. Eto, ayaw ko talaga dito kay Trillanes kasi tanga to. Ewan ko sa inyo, bakit nagugustuhan nyo to si Trillanes? Over kay Bongo, di ba? Sa pagtulong na lang, wala nang panama to eh. Tapos doon pa sa mga ginawa niyang batas na nararamdaman ngayon ng mga Pilipino at maraming nakikinabang. Hindi lang ikaw, hindi lang kayo, hindi lang tayo. Tayong Pilipino. Kita mo, lahat na, one-stop shop. Lahat nandun sa Malasakit Center. Pag pumunta ka doon, hindi ka na pupunta kung saan-saan. O makakahingi ka na ng tulong. Isipin mo yun, mga tanga. Ito mga animal na to, hindi nag-iisip eh. Makabanat lang eh. Ayaw nyo kay Senator Bongo dahil kay Duterte. Pero namuliti ka ba yan tao na yan? Hindi nga namumuliti ka yan eh. Eto, si Trillanes. Ano may pagmamalaki nito? Yung pagiging aso niya. Pero hindi niya ako mabili ng pera niya eh. Diba? Patunayan mo tapos yan ha. Tapos yung mga sinasabi niya may mga ginawa akong mali. Alam mo, 6 years sila naghalokay sa akin. Bakit? Bakit ka halokayin? Sino ka ba? Wala ka naman silbi. Hindi ka naman threat eh.
Hindi ka threat kasi isipin mo naman yun. Yung tanong, 6 years kang inalukay. Yung tanong nga ni Trillanes sa'yo, hindi mo pa masagot hanggang ngayon eh. Ay, Trillanes ni Enrile eh. Sorry. Oh. Yung tanong ni Enrile sa'yo na napakatagal na, hindi mo pa masagot. Nagwo-walk out ka lang lagi. Oh, bakit ka hahalo kaya ng 6 years? Sino ka ba? Ikaw lang naman ang ito yung senador na mahilig magsampa ng kaso kung kani-kanino. Kahit sa mga vloggers, pare sila na yung Tiberos eh. Bagay, pare silang tanga. Parehas yan sila kung sino-sino kasuhan. Tapos photo ops. Hawak na papel na ganun. Ha? Ay lang yan. 30 cases yung final nila sa akin, mga libel cases, mga harassment cases lang. Ni isang corruption case wala sila nakita sa akin. Di ba? Ang tanong dito, sana kung magaling lang yung mga reporters na nandoon sa Senado kanina, sana sinabi, Mr. Bongo, kung meron kang nakitang mali or illegal na ginawa ni Trillanes, bakit di nyo kinasuhan nung 6 years kayong presidente? Ang ginawa nila, sa sobrang desperado nila at wala silang nakitang kaso sa akin, yung pang-cancel na ng Ikaw ang desperado, tanga ka kasi. Tumakbo ka ng lumapit ka kay Pangulong Duterte para tumakbo bilang Vice President niya, hindi ka pinayagan. Kaya yan, galit na galit ka hanggang ngayon. Saka paanong sinasabi mong corruption case, kupal ka naman. Hindi naman corruption case ang problema sa'yo, kupal ka. Diba? Kupal ka eh. Ganito na lang. Kasi ang sinasabi nito, ang inaano nito ni Trillanes, parang gusto niyang mag-stop yung negosyo ng tatay ni Senator Bongo at yung kapatid niya. Gusto niya mag-stop dahil pumasok na si Senator Bongo sa politika. Hindi naman pwede yun. Nagninegosyo yung tao. Kasi ganito eh. Hindi pa yan nagtatrabaho. Kaya nga yung tatay ni Senator Bongo ang kilala ni ni Pangulong Duterte, 'di ba? Noon pa wala pa yan si Senator Bongo kay Pangulong Duterte, nagtatrabaho na o meron na yung construction company na yung pamilya nila. So, bakit mo aalisin o papahintuin yung construction company porket yung isang anak mo nagtatrabaho lang sa kay Pangulong Duterte? Kahit sino hindi gagawin yun, tanga ka pala. Okay sana kung ang sinasabi ayan ang sinasabi ni Trillanes okay. O kung ang sinasabi sana ni Trillanes kung nasasangkot yung construction company sa mga masasabi natin na flood control, ghost project, wala naman siyang sinasabing ganun. Ayun lang ang hilig niya, yung kailangan mag-stop na. Kasi nga, senador na si Senator Bongo. Nagtatrabaho na siya sa presidente. Yan. Ganyan lang ang gusto niya. Pero yung sa mga anomalyang ghost project, natatapos nga lahat ng, ng construction nila At maayos Maayos. I-search nyo. Pwede nyo naman i-search yan Wala namang problema Pero pansinin nyo mga banateros, pagdating kay Senator Bongo, Senator Bato, kay Cayetano, o kung sino man, galit na galit siya o papel na papel yung mukha niya dyan. Baga lagi siyang nakikita. Pero pagdating sa flood control project ni Trillanes, diba? Pagdating sa mga kapalpakan ni Marcos Jr., pagdating sa kapalpakan ni Romualdez, ano ba sinabi ko? Trillanes po. Romualdez at dyan sa kapalpakan, dyan sa House of Representatives, wala siyang sinasabi. Napansin nyo? Lahat ng presidente, maliban kay alam ko, pati si Erap, neto kung tama ba? Sa Erap. Basta kay Gloria, yan. Sa Pinoy, hindi. Tropa niya si Pinoy. Pati kay Pangulong Duterte, yan ang pangunahing aso na tahol ng tahol. Pero pansinin nyo, sa panahon nito ni Marcos, tahimik siya. Sino ang pinupuntirya niya? Yung Duterte pa rin.
na hindi na nakaupo na yung Duterte na si Pangulong Duterte hindi na nakaupo. Nasa ICC na nga yung katarantaduhang pinagagawa nila dyan eh. 'Di ba? Nasa ICC na. Oh, bakit yung pa rin na pinupuntirya? At hindi lang yun, pati si Senator Bongo, ganun din, si BP Sara pinupuntirya nito. Pero yung sablay na presidente natin ngayon, hindi niya mabanggit-banggit. Kahit si Romualdez, hindi niya mabanggit-banggit. So maniniwala ba kayo dito sa katarantaduhan ng tao na to? Napansinin nyo na itong pinag-aaksayahan niya lang lagi ng panahon yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte. So sa tingin nyo, talagang itong tao na to para sa bayan? O para lang manira doon sa mga Duterte? Ayan ang problema. Ano ka ngayon? Kasi yun lang lagi, pag merong issue, pag patungkol dito sa mga kaalyado ni Pangulong Duterte, ayan siya, aatake siya ng aatake. Punta sa korte, sampa ng kaso, anak ng hayop. Wala namang mapatunayan. Ano lang to, para lang i-divert yung mga issue na nangyayari sa lipunan. Ewan ko kung bayad to ni Romualdez Nagtatanong lang tayo Kasi isipin mo, ang focus ng mga Pilipino, ang focus ng taong bayan dun sa flood control project. Sa flood control project, dun sa mga ghost project at si Romualdez na i-spotlight o nakikita lagi. Sa kanya lagi napupunta yung tanong o yung bato ng taong bayan kay Romualdez at kay Zaldico. Tapos biglang papasok to si Trillanes para ibato kay Senator Bongo yung mga katarantaduhan nila. Ganun din, yung another diversion na ginagawa nila, yung kay Escudero, di ba? Kita nyo, bandang huli sangkot si Escudero sa mga maanomalyang sinasabi nila. Pero kung tutuusin, wala naman siyang transaksyon dun sa bayaw niya. At pati si Heart Evangelista, dinadawit nung isang Manuel L. Quezon III na yan, na Rappler anchor, na alam mo yon, yung hindi naman dapat idama yung asawa dun sa issue nung ni Escudero, binabato para lang para may pag-usapan kayo. Para may ma-divert yung issue nyo dyan kay Romualdez. Ano na nangyayari ngayon sa investigasyon? Wala na. Anong ginagawa ng ICI? Wala. Hindi natin alam. Ay, mga hayop kayo Tapos yung tao na nagtatrabaho, hindi naman namumulitika, binabato mo ng kung ano-ano, Trillanes. Bakit hindi mo try munang batuhin yung kay Romualdez? Diba? Ganon din si Kiko, binabanatan din ito si Kiko. Kasi binabanatan si Romualdez. Alam mo So nagpapalabas ka o pinapalabas mo na kakampi mo yung taong bayan o nagmamagaling ka na para ka sa bayan. Pero kung totoo lang, gumagawa ka ng paraan para ma-divert yung totoong issue dito sa Pilipinas. Which is yung ginawa nila Romualdez na insertion pagdating sa budget from 2023 hanggang 2025 na umabot ng 12 billion yung insertion nila. Wag mong subukan na i-divert yung mga, alam mo yon, yung mga issue ngayon sa lipunan. Ewan ko kung magkano ang binayad sa'yo, baka lang naman, baka magkano, di ko alam, tanong lang naman, di umano. Trillanes, kung bakit ka nagkakaganyan. Kasi di ba pagdating sa mga ewan ko ako lang ba nakapansin? Kasi tahimik to sa mga ilang issue Pero pag lumabas na ang issue kay Bongo, ayan na. Talaga namang nangunguna sa pagpapa-interview, nangunguna sa pagkakaso. At yan, kaliwat kanan ng interview ng gago na to. Mistiko ang relevant na kasi at malapit na ang 20. Siyempre, kailangan na nitong lumabas.
Dahil may ano to, may pangarap na naman tumakbo. Apo saan tatakbo to? Di ba? So, dapat makita ng mga kababayan natin Kababayan na ano? ano na lang ito, mga desperadong statements na lang ito from somebody na Ikaw yung desperado kasi hindi ka na nga pinapansin ng mga yan, ipapansin ka pa eh. Wala ka na nga bilang sa lipunan eh. Wala ka nga tulong eh. May natulong ka ba? Hindi ka nga namin maramdaman, sir. Kaya mismo sa Caloocan, hindi ka nanalo eh. alam niya nang malapit na siya makulong. Ganun po yun. Gago. Wala. Eto Sino ba yung Sino ba yung may mugshot? Di ba ikaw? Dito pa ba yun? Ay, nawala na yung may mugshot na. Ay, wala na eh. Sayang. Kasama nito yung may mga mugshot na pinakita ko kahapon o nung isang araw yung mga mugshot nila Castro, mga makakaliwa, di ba? Kasama siya doon, De Lima. Sino ba yung may mugshot, sir? Di ba ikaw? Sino ba yung nakulong? Di ba ikaw? Naihi ka na nga sa short mo nung hinuli ka eh. Ay, pantalon pala, sa pantalon. Oh, yun lang eh. Yun lang yung mga bagay na tanginan to. Ewan ko kung bakit nyo pa ini-interview tong tanga na to. Hindi kasi marami pang marami pa nahahatak nito yung mga tanga. May mga tanga pa rin nahahatak to eh. Kaya po tiyangin mo, dadaragin ka namin. Buisit ka. Wala ka naman silbi. Yung maayos na tao, yung maayos na Pilipino o yung tumutulong sa mga Pilipino, gumagawa ng batas para sa mga Pilipino, gumagawa ng batas para maiwasan o babawasan yung hirap ng mga Pilipino. Putya, ginaganyan mo. Pinagmumukha mong masama. Ikaw, wala kang ang tulong. Ikaw pa yung kakampi ng taong bayan. Wow. Eh di ikaw na. Senator, ano pong ibig ninyo sabihin na hindi kayo nabili ng pera? Ay, Was ako. there an effort? Was there an initiative to... Yan ang tanongin mo sa kanya. O, putang ina mo. Ikaw yung nagsabi niyan tapos sa kanya itatanong. Bastos ka rin eh. Kita nyo kabastos, no? Diba ikaw yung nagsabi, hindi ka nabibili ng pera, hindi ka na ng pera. Ano yung ibig mong sabihin doon, Trillanes, kupal? Ano ibig mong sabihin doon, sir? Yan ang tanong mo sa kanya. Yan yung sagot niya, di ba? Apakagago. Kasi ilang emisaryo pinadala niya sa akin para umatras ako dito. Patunayan mo yan, ha? Nako, lalo akong ginaganahan mag-file ng case pag ginaganyan ako. Ba't hindi ka, takinan to? Lalo kang ginaganahan, lagi ka naman nagpo-file ng case. Yung iba nga walang bigat. Sige lang, ganyan lang, sige lang. Nakaharap siya ng katapat na hindi nabibili ng pera kaya... Patunayan mo yan, sir, ha? Yung mga sinasabi mo, patunayan mo yan. Kasi ito mahilig to sa puro puro salita lang, puro talak lang. Para lang ma-interview siya, para may mainit na issue, para may matakpan yung mga issue talaga na kailangan natin pag-usapan.